Okay, so next naman po tayo sa ecological engineering for pest management in rice. Narinig nyo na ba yung ecological engineering? So, yung hindi familiar siguro iisipin, ano naman ang ginagawa ng mga taga-crop protection division? Bakit nagiging engineer naman sila? Well, malalaman po natin dito kung bakit kami naging engineer. So yung mga familiar naman na po sa ecological engineering, so magiging refresher po natin ito. So dito i-discuss natin yung mga topics, konting introduction. So bakit nagkaroon ng ecological engineering? Ano bang problema dito sa Asia? So ano ba yung mga activities ng ecological engineering dito sa Asia, particularly sa Southeast Asia? Then ano yung mga research activities on ecological engineering dito na kinandak namin dito sa PhilRice? So una, bakit namumroblema tayo sa mga peste? Kung titingnan po natin tong table na to, di po ba, ito po yung peste, ito po yung kaibigang insekto, ito po yung mga turista, kumbaga nandun lang po sila sa halaman or sa environment, doon sa baba ng halaman, sa may gawing tubig o kaya sa lupa, pero hindi sila peste, hindi rin sila natural enemy. Basta nandun lang po sila. May iba po silang role. Ngayon, pag pinagsama po natin yung bilang ng mga parasitoids at saka ng predators, 64%, 64 plus, then 16% lang yung herbivore. Pero problemado po tayo dito. Bakit po? So bakit tayo namumroblema? Ikakaunti naman pala sila. So dito kasi sa ecological engineering, isang nakita natin is yung pamumroblema natin dito sa mga peste na ito, sabi nila ay gawa ng tao. So man-made. So bakit? Titingnan po natin dito. So ang sabi, yung rice field, yung mga tropical irrigated rice fields, it consists of complex of insects. Marami siyang insekto. So, maraming generalist natural enemies, may pest, saka mayroong turista or yung mga others. So sinasabi na rich communities of natural occurring organisms ang rice field. Kasi naipakita ko naman na sa inyo kanina, di ba? 60 plus versus 16%. Ang 60 plus ng natural enemies versus 16% ng pest. Pero namumroblema pa rin tayo. So, kaya ko nasabi kaninang man-made ang problema natin sa mga peste. Kasi sa kagustuhan nating mapangalagaan yung ating palayan, abot-abot ang ating paggamit ng mga pesticide. So, ang sinasabi dito sa ecological engineering, bakit hindi natin i-maximize yung paggamit ng naturally occurring biological agents, which is a very important component of the integrated pest management. So, itong mga organisms na yung mga paggamit ng mga natural enemies, actually, is the core of the IPM for insect pest management. So, yung mga previous studies conducted, sinasabi na yung insect pest management sa mga tropical rice ecosystems, dapat mas gumamit tayo ng natural control. Then pag hindi na talaga kaya, saka tayo gumamit ng insecticides. Kaso naman ang nangyayari, ginagawa natin baliktad. Makakita ka lang ng lumilipad, spray na. Sabi pa nga gamot, pero actually lason po yun.
So mapunta na po tayo ngayon sa ecological engineering. Actually, yung ecological engineering, pinagsama lang yun na ecology at saka engineering. So since engineering siya, kaya merong design, saka may construction. Then yung monitoring kasi titingnan natin yung ecology niya. So ano ba kasi, actually yung ecological engineering, uso na yun. 1962 pa unang ginamit ni Sir Odum. So siya yung unang gumamit ng ecological engineering. So yung ecological engineering, it is a guidance and methodologies for systematic intelligent design of ecological systems for the benefit of humans and nature. So ang goal talaga ng EE o yung ecological engineering is to restore the ecosystem na na-disturb due to human activities. Diba? Dati kasi isang beses lang tayong magtanim ng palay sa isang taon, pero ngayon hindi na lang 2 crops, nagti-3 crops na din. So yung mga factors na yon na-disturb yung ecological balance. Then, the development of new sustainable ecosystems that have both human and ecological values. Yun yung mga kinukonsider natin. So ano ba kasi ang ecological engineering? So actually, ang aim ng ecological engineering is to build, strengthen, and restore the ecosystem services for sustainable pest management. Yung main philosophy behind that is through habitat manipulation. So ano ba yung habitat manipulation? Kaya nga sinasabi na engineering kasi tayo yung magbi-build. Tayo yung mag-construct kung paano natin gagawin na yung environment ay maging conducive sa mga natural enemies. Kasi nga, ang mga natural enemies, mas sensitive sila sa application ng insecticides compared sa ang tawag dito, pest. Kaya nga ang nangyayari pag nag-spray ka, ang unang mamamatay talaga is yung mga natural enemies. Kaya ang nangyayari pag may natira o nahilo lang doon na peste, pag nakabawi siya, pag nangitlog siya, mas madami. Then, pag nag-emerge na, wala nang magkokorek sa kanila, wala nang kakain ng mga natural enemies, kaya mas mabilis silang magparami. So, it involves, kaya nga sabi ko, engineer, human activity that modifies the environment according to ecological principles. In such a way na yung modification niyang ito, mas pabor para dumami yung mga natural enemies. So, it considers vegetation diversity playing a central role in habitat manipulation. Usually kasi sa irrigated lowland rice ecosystem, rice lang kagaya dito sa Nueva Ecija, rice, wala nang ibang tanim. Hindi kagaya pagka sa ang tawag dito, rain-fed, pag tag-ulan rice, pag hindi tag-ulan gulay. So, at saka maraming puno sa paligid. Dito kasi sa irrigated lowland, talagang rice. So, dapat i-engineer natin siya para hindi lang siya rice, maging diverse yung nakatanim. Pero wag nyo namang tatamnan ng mangga sa gitna ng pinitak ng inyong palayan. So yung Ligato, sila yung nag-fund ng mga projects sa ecological engineering. Yung definition nila sa ecological engineering is that it is the development of strategies to maximize ecosystem service through improving biodiversity, that provides refuge, food, and breeding places for predators, parasitoids, and pollinators. So yon, nagbibigay ng pagkain, tapos kanlungan nila, pag inisprehan mo yung palay, meron silang pupuntahan, then pagkain nila yung nectar ng bulaklak. So, paano na-coin yung ecological engineering nowadays? Kasi nga sabi ko nga kanina, 1962 pa, sinasabi na ni Odom yan. Then, nagkaroon ng, before mga mid-2000, kasi napakaraming mga hopper burn sa Southeast Asia. Pero dito sa Philippines, hindi pa gaanong problema yan noon. So, gawa ng
taas na incidence ng hopper burn, nagkaroon ngayon ng conference, yung International Conference on Plant Hoppers, kasi new threat na daw siya sa sustainability ng rice production. So ginanap yun sa Erie. Kasi may problema sa outbreak ng BPH, smaller brown plant hopper, white back plant hopper at sa China at sa Vietnam. So yung conference na to, inatinan ng maraming mga scientists from different countries, research institutions, as well as the pesticide company representatives. So maraming scientific papers na i-present. Meron yung i-present si Dr. Gore about sa approach ng management ng rice hoppers. Ito yung prospects of ecological engineering for plant hoppers and other arthropod pests in rice na i-present niya noon dyan. Okay. So dapat maging familiar tayo. Ito yung dalawa sa problema kaya nagkaroon ng ecological engineering. So yung tinatawag nating brown plant hopper at saka white back plant hopper. So kung titingnan, mukhang magkapareho sila except for the white band doon sa thorax niya, dito sa may parang batok niya, merong white kaya tinawag siyang white back. Pero yung life cycle nila, almost the same. Yung appearance nila at a glance, almost the same. So by the way, parehong babae po yan. Kaya lang yung isa, parehong species din po. Yung isa ay mahaba, ito naman ay maigsi ang kanyang pakpak, pero pareho lang po sila. So ito, pag maraming pagkain at gusto nilang magparami ng magparami, nire-reduce nila yung kanilang pakpak, lumalaki katawan nila. Pero pagka scarce ang pagkain, pinahahaba po nila yung pakpak nila, then nagpapapayat po sila para mas madali silang matangay ng hangin. So, actually, ang problema sa mga plant hoppers, aside from yung GLH na vector ng tungro sa kanang zigzag, yung plant hoppers, vector din po sila ng mga viral diseases. Yung grassy stunt nga at saka yung rugged stunt. So yan po itsura, namimilipit po yung kanilang Actually ito, some parts ay gawa ng worm maggot. Pero sa pag clinose up po ito po, pag nakikita nyo yung parang namimilipit, rugged stunt, virus po yun na gawa ng BPH, dala ng BPH rather. So, meron din silang problema sa China at saka Vietnam, yung tinatawag nilang Southern Rice Blackstreak Dwarf Virus. Ito ay, ang vector nito ay yung smaller brown plant hopper. Fortunately, wala pang ganun dito sa Pilipinas, kaya yung SRB, SDV na yan ay hindi pa natin problema at hindi rin pa na-observe so far dito sa Philippines. Pero ganito po itsura niya. Okay. So ano yan? Mapa ng Southeast Asia. Ipinapakita lang po yan nung 2009, hindi pa problema sa Pilipinas, sabi ko nga sa inyo ang BPH outbreak. So hindi pa tayo, konting-konti pa yung nakikita nating hopper burn. Pero in some parts of, most parts of China, Thailand, Vietnam, problema na po nila yan. It is only in 2010 na nakita na, ito somewhere in Panay Island ito. So kaya nagkaroon ng problema ng BPH or plant hopper outbreak dito sa Philippines noong 2010 kasi na-observe na nung time na yun nagkaroon ng mahabang drought, then biglang umulan. So ang nangyari, may lumabas na mga armyworm. Ang ginawa ng mga farmers, nag-spray sila ng nag-spray. Then nung ayan na si BPH, namatay si armyworm, pero namatay din yung mga natural enemies na magkukorek sana sa mga plant hoppers, kaya nagkaroon ng outbreak. So dumami sila kasi walang magkukorek sa kanila na mga natural enemies. So yan, sample po yan, yung mga babaeng magkakaaway. Magkakaaway kasi, tingnan nyo nga naman
magkakaharap pa silang mag-spray, pwede namang isang ano lang sana sila, pero makikita natin, ganyan ang gamit nila doon sa China. Ito pa po, power spray ang ginagawa nila. So, ang sabi, yung problema sa plant hoppers are induced by application of insecticides. Si Dr. Lee, man-made na problema daw po yung plant hoppers na yan. Ang sabi ni Dr. Leong, using insecticides to control such pests is like throwing petrol into fire, completely unsustainable. So, ang sinasabi lang dito ni Dr. Leong, para bang imbis na patayin mo ng tubig, para bang nilalagyan mo pa ng gasolina. So, unsustainable kasi once na nag-ano ka ng insecticide, sabi ko kanina, namatay yung BPH, namatay yung WBPH, pero for sure hindi namatay lahat yun. Then, andun pa yung iba nakaitlog na. Pero at that time, nung nag-spray, namatay na yung andun ng mga pests, pero namatay din yung mga natural enemies. Now, nung nag-hatch na or yung mga natitira, mabilis na silang dumami kasi wala nang kakain sa kanila or mag-check ng mga natural enemies. So ito, papakita ko lang some old photos ng hopper burn sa different countries. Ayan, sa Thailand. Dito naman sa Pilipinas to. So, dyan sa may area ng malapit sa Palayamanan, meron kaming mayroon silang different varieties. Pero tingnan niyo po, ito lang po yung tinamaan. The rest, makikita naman natin, wala silang hopper burn. So, nung kinuha namin, ito. Maliwanag ba? Kitang-kita to. Di ba sabi ko kanina, pag plant hoppers nandito sa base. Pero sa dami ng plant hoppers, hanggang dun sa tuktok, may mga ano na. So, this is a combination of BPH and white-back plant hoppers. Lahat na, may adult, may nymphs, nagsama-sama po sila, kaya talagang masisip-sip. So, nag-wonder siguro kayo, bakit ito lang, bakit ito hindi? Kasi, ito po ay masarap, malambot, at mabango, the variety. Ito po iba ay hindi. So, yung mga peste, kung ano po yung gusto ng tao na variety, yun din po yung gusto ng mga peste. Kasi gusto rin nila ng malambot, gusto rin nila ng masarap. Yun nga lang, masarap pa kaya lang, mas yung unang inaatake ng peste. So typically, paano ba kasi nag-a-apply ng insecticide dito sa Southeast Asia? So ganito daw. Spraying in early crop stages. So ilang linggo pa lang pagka lipat tanim o pagkasabog tanim, nag-i-spray na basta may lumipad. Then, spraying on top of the canopy. Nasan ba kasi yung problema mo? Nasan ba yung BPH? Di ba nasa base? So dapat kung mag-i-spray ka ng BPH, dapat yung yung sprayer mo, wag mo lang i-hit doon sa ibabaw. Dapat hanggang sa ilalim, dapat siya. Then yung delivery daw ng sprayer ay mahinang klase. So yun, kaya ganyan typically. Buti nga siya power sprayer dito sa Pilipinas, yung knapsack lang, di ba? So, bakit nauna silang nagkaroon ng problema sa ibang bansa kaysa dito sa Pilipinas? Meron silang insecticide resistance. Kasi imagine nyo naman, sa imidacloprid, halimbawa sa isang beses na mag-spray ang Philippines, ang China, 127 times. Ang Vietnam, 32 times, 6 na beses naman sa Thailand. Kaya nagkaroon sila ng resistance doon sa China sa imidacloprid. Ito namang BPMC at sa Fipronil, ganun din po. Sa isa sa Pilipinas, yung Fipronil sa Vietnam ay 59 times. Ito namang BPMC, isa sa Pilipinas, ang China 27 times. So hindi ko maalam kung dahil ba wala tayong pambili
Or ano, hindi ko nga alam kung maganda bang wala tayong pambili or hindi. Kasi kahit pa paano dito sa Philippines, wala pang insecticide resistance na ano natin para sa mga. At saka yung ating Hopperburn, nagpapanik na tayo, pero actually, mas malalala sa mga ibang bansa. So ano naman yung mga activities ng ecological engineering sa Asia? Particularly sa Southeast Asia. Ganda, no? O, di ba? Sino naman ang hindi matutuwa pag ang bukid mo ganyan? So, actually, yung aesthetic value niya is hindi sinasadya. Nakita na lang nila na maganda pala yung itsura. So, yung ecological engineering nila sa Vietnam, ang purpose lang talaga kasi ng ecological engineering is, sabi ko nga kanina, di ba? So, kung maluluwag na bukid, dapat maglagay tayo ng namumulaklak na halaman. So, yung bulaklak kasi, yung nectar niya, yun yung pagkain ng mga natural enemies. By the way, karamihan sa mga natural enemies ay mga wasp o putakte. Relative sila ng mga bubuyog o mga bee, kaya yung nectar. Then ito na rin yung breeding ground nila. Ito sila nagpaparami. Kaya lang dito sa Vietnam, dual purpose. Kasi ito, kaya sinadya nila daw magtanim ng ganyan kasi every month, nag-aalay sila kay Buddha, yan kasi yung kanilang kay Buddha basta doon sa kanilang god ng mga flowers. Kaya napapakinabangan nila yan. Pero ang ganda no? Ito naman sa China. Ang China kasi, ang sesame ay cash crop nila yan. Kumbaga, maraming pakinabang sa kanila yan. Kaya instead ng mga bulaklak ng halaman or ornamentals ang itinanim nila, ang itinanim na lang nila yung sesame. At ayon sa mga pag-aaral, napakagandang gamitin pang ecological engineering ang sesame kasi yung kanyang flower ay umaabot ng hanggang 3 buwan bago malanta. Samantalang yung ibang mga ornamentals, kinabukasan, lantan o kaya ibang mga gulay, lantan ito, maganda. So, ito yung pinakamaganda so far na-identify nila na pang-ecological engineering. So here are some data na pinapakita. So sinasabi lang dito na yung pag-increase, yung kinumpare nila yung may sesame or ecological engineering at saka yung no insecticide use. So may taas daw ng parasitoid sa rice field, saka yung kumbaga, ecological engineering at saka farmer's field. Yung farmer's field, nag-i-spray sila. Yung ecological engineering, may namumulaklak na ng halaman, hindi pa sila nag-i-spray. So makikita naman natin, ito pa po, nung nag-i-spray, lalo nang nawala ng mga parasitoid. Kumbaga, laging mas mataas yung number of parasitoids sa may mga bulaklak na halaman sa paligid ng palayan. Ito naman sa Vietnam. So, yung ibang part ng Vietnam, weeds ang ginagamit nila. Kaya lang titingnan nyo, nakakaabala naman sa pilapil para bang lilihis-lihisan mo pa. Kasi sayang naman. So, ito naman yung iba. Sa pilapil pa rin. Kaya nang mapapansin niyo po, parang pinaikutan na nila yung bukid, yung ecological engineering, hindi naman sinasabing paikutan mo. Basta meron lang namumulaklak na halaman. So, ayan. Yung mga sampol ng mga beneficial organisms na kumakain sa nectar. So, dito naman sa PhilRice, ano naman yung ginawa natin ecological engineering sa PhilRice? Actually, dito sa Philippines, nung una ang sabi, ang bibigyan lang ng legato ng budget para sa ecological engineering ay IRRI. Tapos para bang tipong, IRRI, mag-share kayo ng budget sa PhilRice. Pero yung lead researcher ng PhilRice hindi pumayag, hindi, gagawa din kami ng sarili naming ecological engineering experiment. So dapat ihiwalay niyo yung budget namin. So fortunately, nagbigay naman po sila. So una muna,
na pinag-aralan is sa may palayamanan. Diba? Yung palayamanan, iba-iba yung tanim. Hindi lang, kumbaga bahay kubo, hindi lang siya palay, kundi meron siyang, by the way, alam niyo naman na kung anong palayamanan, ano po? Rice and other crops. Meron pang mga animals. So ito po ang palayamanan sa field rice. May sili, may okra, kangkong, may palay, syempre. Meron ding livestock, may mga fruit trees, meron namang flowering trees, may mga weeds or flowering weeds. So ito po yung tinignan nila yung impact ng palayamanan field on conservation of biological control in rice and rice-based system. So ang ginawa lang nila actually, dito, itong experiment na to, i-compare lang po yung, kinuha namin yung population density ng mga insekto dito sa palayamanan at saka doon sa CPD field. Ito po yung nakita. So mas maraming mga natural enemies doon sa palayamanan over doon sa CPD area. Kaya lang hindi ganun kalayo ang kanilang difference kasi para daw makita mo yung trend talaga, dapat yung ecological engineering field mo should be at least 2 kilometers away from the farmer's field. Eh dito kasi wala pa yata 1 kilometro yung palayamanan sa field namin. So yung next na ginawa is, by the way, bago tayo pumunta doon. So ito, ang ginawa namin, paano namin makikita yung mga parasitoid, ang liliit nila, hindi mo makikita. So ang ginawa namin, nagkaroon kami ng trap crop. Ang ginawa namin is, nagpaitlog kami ng BPH, tapos yung newly laid eggs doon sa plant, ipinunta namin sa bukid for meron yung 24 hours na naka-expose up to meron 36 hours, gano'n. Then after that, dinisect namin. Ganito po yung itsura. So ito yung fresh or yung unparasitized na eggs ng BPH. Ito naman ang itsura, parang orange-red siya pagka-parasitized. So ibig sabihin ito, initlogan to ng parasitoid. So ganito po ang itsura ng adult nito. So makikita nyo yung orange, yung red-orange egg na yon. Ito po siya pag nag-emerge, ganyan lang po siya kalit, 0.0131 mm. So parang tuldok lang po yan ng ballpen. Kaya nasabi ko, kung hindi mo rin lang titingnan talaga or hindi ka expert sa pagtingin ng mga parasito, hindi mo talaga sila makikita. Kaya akala mo hindi naapektuhan, pero actually hindi mo lang pala nakita siya. So ito din po, parasitized din po ito. Parasitoid po yung nasa loob ng tiyan niya. Ito naman, ang ginagawa kasi ng parasitoid, inuunti-unti niya, iitlugan din, dito na siya nagde-develop. So pag nag-emerge siya, saka pala mamamatay yun. Kumbaga, yung nourishment niya, kinukuha niya dun sa buhay na insekto. So, ayon sa unang experiment ng palayamanan field sa rice lang talaga, ang sabi is the high population of natural enemies in the rice field was attributed to the proximity of the field in area with high vegetation diversity na maraming vegetables, flowering plants or weeds at saka mga trees na nag-serve as source of food and refuge ng mga beneficial organisms. So therefore, yung palayamanan vegetable field served as refuge of beneficial organisms kasi nga mas mataas yung parasitism na na-obtain doon. Ito naman po, bukod dun sa palayamanan, at the same time, nung dinidevelop po lang po yung future rice farm, binigyan din po kami ng area doon. So nagtanim kami. Kaya lang, unlike doon sa ibang bansa, naglagay kami ng space. So, halimbawa, gusto mong taong mag-spray or during harvest time, mayroon na silang dadaanan na hindi kailangang dapurakin. So ganyan, naglagay din po kami ng gulay. Ito pa po yung mga pwedeng
gamitin natin dito sa Pilipinas na pang ecological engineering natin, ng mga halaman. So yan, karamihan po mga damo. Ito po, mga damo po sa rain-fed rice areas. Ngayon, ganito po itsura dito sa field rice. Marami po kaming mga halaman na pinalibot na po diyan sa airstrip at saka sa mga pagitan ng mga pinita. Ayan po. So, yung next na ginawa, kasi di ba nasabi ko kanina na magkalapit yung CPD field sa Palayamanan. Ang ginawa namin, ang field rice na ang field rice ang ecological engineering. Then sa labas yung hindi ecological engineering. So makikita na mas marami ngayon yung nakukulit na mga natural enemies o parasiticides doon sa labas or doon sa ecological engineering field kaysa doon sa farmer's field. Yung farmer's field kasi hinahayaan namin sila kung gusto nila mag-spray. Kumbaga, kung ano yung farmer's practice, hinahayaan po namin silang ganun. Then after nun, gumawa na kami ngayon ng pati yung ecological engineering doon na rin sa farmer's field. At least 2 kilometers na lang yung line nila. Then nagkaroon ngayon ng farmer para makita natin, may pakita sa kanila kung ano yung benefits ng ecological engineering. So ito yung mga gulay na pwede natin gamitin pang ecological engineering kasi kahit papano matagal yung dahon nila bago malanta. So ito yung ecological engineering dito sa loob ng field rice. So itong nasa baba, mga rain-fed weeds. Ito naman ay mga ornamentals. So mas matagal yung malanta yung bulaklak, mas maganda gamitin sa ecological engineering. Then yung project na to, ito yung pinaka-findings nila. Planting of flowering plants near rice fields to increase vegetation diversity resulted in an increase in the population of beneficial organism. So, syempre, kumonti yung number ng peste kasi nga mataas yung population ng natural enemy, kaya nagkaroon ng reduce sa damage ng defoliators at saka ng stem borer. So ito yung farmer's field, ito yung ecological engineering. So therefore, increasing vegetation diversity by planting flowering plants near a rice field is an important approach for pest management in irrigated rice ecosystem. Yun pong findings na ito ay nanalo po ng best poster noong 2015 dito sa National Rice R&D. Ayan. So, ito po yung unang-unang ginawa nga noon, sabi ko kasi yung kanina doon sa Future Rice Field. So, nagkaroon ng parang demo farm po ba. Now, bago tayo maghiwa-hiwalay, maghihiwan muna ako sa inyo ng ilang mga kataga. So, complete elimination of chemical insecticides may not be possible in all rice areas, but is realistic in other areas. So, masasabi ko po, mula nung nagsama kami ng mister ko, hindi talaga kami gumagamit ng anumang insecticide sa bukid namin. Awa ng Diyos, hindi pa naman kami nagkakaroon ng pest outbreak. Pinakaano na lang yung break even. Pero hindi dahil sa peste, kundi dahil po sa bagyo. Ganun po siya. So, sabi nga, posible po sa iba. Kahit kung sa iba man ay hindi, pero malay nyo, doon sa inyo ay pwede naman pala. So, bakit hindi natin i-try? So we can achieve in reducing pest population to an acceptable level only through primary pest management components such as planting pest-resistant varieties, cultural practices, and conservation of beneficial organisms. Actually, yung ecological engineering, part siya ng cultural practice na nagpo-conserve ng beneficial organisms. So with that, thank you.